ko inang bayan, isinumpa ko, o Pilipino. It was the last thing I expected to hear. In the middle of the wreckage, that Super Typhoon Haiyan left in Guiuan, eastern Samar in the Philippines. The angelic voice of a boy singing a song of love of country, a song of a nation's woes. I was at the Guiuan airstrip when I heard the voice. There at the airport were typhoon survivors camped out day and night, desperate to get out of the massive wasteland that their hometown had become. Kanina pala kami umaga nagpalista, tapos malayo pa yung ano namin, yung number kasi 544 pa. Tapos gusto ko sanang humingi ng tulong ng sundalo, pero wala naman akong kakilala para makaalis ka agad ako, kasi sasabihin ko sana na may sugat ako sa likod, tapos may apo ako, senior citizen na ako. Ang pupuntahan ko doon yung ang ina nitong mga apo ko, kasi wala akong pinakakain na doon sa Manikani. Wala na kami kundi nga lang may naawa sa amin na nagrarasyon doon, wala na talaga kami makain. Kaya yun, nagplano akong ihatid ko ito. I looked for the voice from among the many people spending nights at the Guiuan airstrip. Tulad nung araw, bago inagaw, ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan, ng pahiram ko, luha ng iyong puso, ay natayo muli ang karangalan. Punta po kami Manila kasi yung una-una wala na pong tirahan, tas wala pong gamit. Wala na rin hanap buhay. Hanap buhay. Sa halimbawa kopra, wala na, sira na yung bundok, wala na mga puno. Tapos sa dagat naman, wala namang masasakay, walang bangka, sira rin lahat. Kaya inisip namin sa Maynila, doon na lang muna. Tsaka doon din namin papaayos yung papeles ng kapatid ko kasi lahat ng requirements nila, diploma, birth certificate, wala na po lahat. Lahat po lahat naubos. Tapos yung kapatid ko po, yun, nasama pa sa, namatay. Nalunod. Pero yung nanay ko, buti ka mo na sagip ng papa ko kasi ang nadaganan yung kapatid ko, ay hawak-hawak ng mama ko yung kapatid ko. Pati mama ko nadaganan ng pader ng simbahan. Ang ginawa ng papa ko, binuhat ng papa ko. Pagkabuhat niya, yung mama ko hindi napuruan sa ulo. Yung kapatid ko nangitim yung dito, na hemorrhage. At ito naman, inagos sa malayo. Buti ka mo, marunong lumangoy. Nagpaagos siya dun sa hindi malakas yung agos. Kaya nakaligtas siya kahit papaano. Kala ko, 3 yung patay sa amin. Kapayapaan, iyo'y muli na makamtan, tulad nung araw, bago inagaw, ang kayamanan mo, ang iyong kalayaan, ng pahiram ko, luha ng iyong puso, ay natayo muli ang karangalan. Bali sir, kanina pa kami madaling araw, hindi pa namin niya alam kung makakaalis kami ngayon. Kailangan namin pumunta ng Maynila kasi nandun naman yung nanay ng 3 kong anak. Mahirap kasi dito sa amin, wala kasing matulugan, tumutulog pa, inuulan lang kami, kaya mahirap, kaya doon muna sila. Kaya ako, pag pwede rin bumalik kasi
tulungan ko rin yung tatay ko dyan sa pag-ayos-ayos. Kailangan lang masip lang yung bata, mga bata. Kawawa eh. So, mahirap talaga. Yung mga yero, nagliliparan doon sa evacuation center, tapos yung karga-karga ko pa yung dalawa kong anak, yung isa hawak ko. Kaya, yun, salamat sa Diyos na nabuhay rin kami. Hindi namin inaasahan na mabubuhay pa kami ng mga anak ko. Sobrang lakas ng hangin. Tapos, yun, salamat kami nung tapos na yung bagyo. Walang nabawas sa amin. Tapos, okay lang kahit nasira yung bahay, basta wala lang namatay sa pamilya namin. A young boy was among the many child survivors waiting for a flight out of Giwan. Bubong, yung taas na butas. Doon na napasukan kami ng tubig. Doon lang kami sa loob ng bahay. Hinihintay na tumigil ang bagyo. Takot po ako sa bagyo. Sana po mag-ingat po kayo sa bagyo kasi po malala po kasi yung bagyo.